Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung kaninong energy to. So be open-minded po. Hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Give me the message for collective. Kanina tong mapipick up nating energy ngayon. Give me the message for collective. Kanina tong mapipick up nating energy ngayon. So, dito, meron ako nakikitang Virgo, Taurus, Capricorn. Meron ding Gemini, Aquarius, and Libra. Scorpio, Cancer, and Pisces. Virgo, Capricorn, Taurus. So, halos lahat andito. Ayan. Malakas dito Scorpio, Pisces, Leo, meron ding Libra, pero halos lahat narito naman. Meron akong nakikitang Year of the Dog, Year of the Horse. Okay, yung iba sa inyo. Ayan, so start na tayo. So, dito, meron ditong The Fool, then meron din ditong Eight of Pentacles. Pareho silang naka-upright. So, ibig sabihin, meron lang akong nakikita ditong bagong simula. Para bang bagong direksyon na lumilitaw, Kumbaga, pwedeng nagpapahiwatig ito ng taong kumikilos ng hindi ba lubos na nag-iisip, okay? Kumbaga hindi niya iniisip kung ano ba yung magiging epekto ng kinikilos niya sa'yo, okay? Parang hindi niya iniisip kung ano ba yung epekto ng kanyang action, mga ganon. Pero dito, may tao din ditong nakatuon. Kumbaga meron kumbaga sa Eight of Pentacles, nakatuon siya sa trabaho niya, masipag to, naglalaan talaga ng oras sa isang bagay kapag ginusto. Posible, may patuloy pa rin na tumitingin or pwede rin nag-oobserba, okay? Kung sino man to, para bang tinatrabaho niya, nag-oobserba siya, or pwede rin sabihin na pag ito'y nagtrabaho talagang dire-diretso, okay? Kumbaga masipag to, hindi to tumitigil. Pwede yung iba sa inyo, meron din ditong tao nakatuon sa'yo, masipag tong naka-observe sa'yo. Para bang pinagmamasdan. So, lumalabas talaga, meron nga talagang nagmamasid sa'yo, Yung iba sa inyo, talagang meron nag-uusisa, nagmamatsyag. Para bang yung bang tipong kinukuha yung impormasyon about sa'yo. So, hindi halos lahat ha. Ito lang yung nakikita ko. Yung iba sa inyo, pwedeng earth sign to, pwede ring air sign. Meron lang ako nakikitang Gemini, Libra, and Aquarius. Yung iba naman sa inyo, Virgo, Taurus, or Capricorn. So, maaaring meron ditong taong curious pa rin, para ba siyang nagmamasid, kung sino man ito, kumbaga, nakamasid tong tao na to, kung ano ba yung nangyayari sa'yo, mga ganun. Kaya lang, dito sa strength, selos to, pwedeng, halimbawa, pinagmamasan ka ng tao na to, tapos hindi niya nakukuha yung gusto niya na makita, kumbaga, nakakaramdam din to ng selos sa mga pagbabago na nangyayari sa buhay mo. So, nakikitaan ko kasi dito sa strength reverse, ito yung nagpapakita ng kahinaan ng loob, insecurity, meron tong, yung bang kawalan ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Isa rin to sa mga card na maaaring tumutukoy sa pagiging emotional affected, okay? Kumbaga, pagdating sa'yo, itong taong ito ay talagang apektado, okay? Emotionally. Pero dito, meron siyang malalim na emosyon dito sa Ace of Cups.
So, puwedeng kilala mo na 'to kung sino man ito, okey? Yung iba sa inyo kung may idea ka, so comment ka below kung meron kang kutob kung sino 'to. Alam mo itong si Ace of Cups nagpapahiwatig ito na andun yung malalim na emosyon. Hindi naman ito negatibo agad ano, pero nakikitaan ko dito meron siyang pagmamahal, eh. Meron pa rin siyang pagpapahalaga sa'yo, paghanga or puwede ring sabihin na andun pa rin yung kanyang emotional attachment sa'yo, okey? Kaya lang dito, medyo ano 'to, medyo mabagal lang yung kanyang enerhiya. Pero tuloy-tuloy yung kanyang pagmamasid kaya lang mabagal siya. So, kasi itong tao na 'to, hindi siya yung klase ng tao na bibiglain ka, hindi gano'n. Kumbaga matiyaga 'to. Halimbawa, ginusto ka niya 'no, tiyatiyagain ka niya, okey? Or halimbawa meron siyang gustong, makamit sa'yo or gusto ka niyang makuha muli, tiyatiyagain ka nito. Para bang andun, nag-o-observe muna, hindi 'to gagawa ng hakbang, observe muna, ganyan, bago siya kumilos, bago siya gumawa ng hakbang, para sigurado. So, lumalabas ano, merong hindi pa tapos sa inyo ng taong ito, dito. Kumbaga, hindi pa 'to lubusang nagko-close sa inyong dalawa. Posible merong, unfinished feelings siya sa'yo, okey? Hindi siya, maka-moving on. Pero ano, alam mo itong tao na 'to malihim 'to. Medyo nalilito siya, para bang nag-iisip din 'to. Merong mga bagay na hindi malinaw para sa kanya. Maaari ring nagpapahiwatig ito ng may panghihinala, okey? Puwedeng pinanghihinalaan ka ng tao na 'to, pinag-aaralan ka. Kumbaga yung emosyon ng tao na 'to hindi pa siya direktang ipinapakita, okey? Para bang tago pa rin, talagang malihim siya. Yung iba sa inyo puwedeng Scorpio 'to, Year of the Horse, sorry, Year of the Dog, ayan. Pero ano, yung iba sa inyo, malakas yung ano, personalidad or puwede rin siya kung meron kang kadiling na fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Malakas yung ano nito, loob, ganyan. Malakas yung kanyang appearance, yung personality. 'Pag meron siyang ano ba, yung gustong gawin or kontrolin, kumbaga gusto niya siya yung mangunguna, gano'n. Para bang gusto niya yung manatiling siya yung may impluwensiya sa'yo. Kaya lang, tigil nga lang yung kanyang komunikasyon sa'yo 'no, okey? Para bang may pagpipigil 'tong tao na 'to. Nandun na rin ang pag-iingat, ganyan. Kumbaga ano, yung isip niya nga lang dito padalos-dalos ano. Meron kasi itong mga salitang hindi ba nasabi ng maayos sa'yo, puwedeng before meron siyang mga nasabi sa'yo, hindi niya pinag-isipan, ayan, pinag-isipan yung sasabihin sa'yo. Hindi 'to mapakali, okey? So, yung iba sa inyo hindi 'to mapakali. Kumbaga, may hirap siya sa pagbitaw o sa pagkuha ng kapayapaan dito. Para bang, madalas hindi 'to makatulog, um, balisa, gano'n or para bang laging nag-aalala, gano'n. Kumbaga hindi niya mahanap yung peace of mind na gusto niyang mangyari sa kanya. Malakas din yung indikasyon ng stress, okey? Yung iba sa inyo puwedeng stress 'to, nag-o-overthink, puwedeng guilty din dito. Excuse me. Nagi-guilty siya, ito na yung nakikita ko dito. Kaya 'to nagi-guilty, may manipulation na nangyari. Para bang meron siyang pagtatago ng totoong intensyon dito. Gumamit 'to ng impluwensiya sa maling paraan, ito lang nakikita ko, kung ano man yung impluwensiya na yun ano, lumalabas dito meron ng manipulation. Kasi yung emotion niya dito hindi siya direkta, gano'n.
hindi siya direkta, hindi siya tapat. Hindi siya tapat sa kanyang pagpapahayag ng kanyang saloobin, ng kanyang damdamin. Maaari rin nagpapakita 'to ng disappointment. Kumbaga meron kang person dito na immature pagdating sa kanyang saloobin, okey? Yung bang hindi siya magaling magpahayag ng kanyang damdamin, hindi niya maipahiwatig, mga gano'n ba. Hindi niya masabi sa'yo yung totoo niyang saloobin, gano'n. 'Pag halimbawa may problema siya sa'yo, hindi niya masabi, hindi niya ikaw maprangka, okey? Kaya yung sama ng loob naiipon, hindi niya nasasabi, hanggang hindi nagkakaroon ng, pagkakaunawaan, gano'n. Pero nahirapan 'tong ano 'no, kumapit. Ngunit unti-unti rin naman nawawala, ayan, I mean ano, nawawala yung kontrol or yung kapit niya sa sitwasyon. Pero kasi dito may pakaramdam din siya sa kanyang sarili na para ba siyang nakakulong sa kanyang isipin, sa kanyang takot, sa mga limitadong pananaw, alam mo yun? Para siyang nakakulong sa gano'n. Para bang meron siyang sariling pananaw na, yun yung kanyang sinusunod kahit mali na, nagiging tama para sa paningin niya, gano'n, okey? So, nakikitaan ko lang dito 'no, meron lang kasi ditong tao na talagang ano, yung bang mabigat yung kanyang emosyon. Dala na rin siguro ng insecurity, marami kasi 'tong iniisip. Maaari siyang nahihirapang, alam mo yung magbitaw or may hindi pa natatapos sa kanyang nararamdaman. So, nakikitaan ko lang dito 'no, meron kasi ditong malakas na nagpapakita din ng selos o may overthink. So, meron ding insecurity dito. Yung iba sa inyo meron 'tong emotional tension. Ito yung malinaw dito, eh. Yung iba naman sa inyo nakikitaan ko dito, meron kasi ditong tao na tila hindi ba ganap na nakakausad. Marami siyang iniisip at posible ano may halong, selos, frustration, ngunit higit itong nakikita bilang emosyon, okey? Kumbaga yun yung nakikita dito. Hindi naman direktang negatibong enerhiya 'no, yung pinapadala dito sa'yo, kaya lang mas na mabigat lang yung emosyon, okey? Yung iba sa inyo puwedeng mapapansin mo para bang ang bigat-bigat ng energy mo kahit wala ka namang ginawa maghapon, okey? Puwedeng emosyon niya nasasagap mo siya dito. Kasi once na ang tao ay nagbibigay baga ng, matinding selos, inggit, parang nade-drain ka, okey? Kaya sasabihin mainam yung mag-incense para protektahan din yung sariling energy, ayun. So ito lang yung mensahe ano, ito lang yung nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.